palatandaan ng pang-aabuso. May karapatan ng bawat babae sa kumpletong pangalagang pangkalusugan sa buong tagal ng buhay. Ang kahirapan at diskriminasyon sa loob ng pamilya at lipunan ay hindi lamang nagdudulot ng dagdag na problema sa kalusugan ng kababaihan. Kababaihan, kalusugan, karapatan, KKK, programang nakasentro sa kapakanan ng kababaihan. Hatid ay impormasyon at gabay tungo sa wastong desisyon. Ganito nandiyan po sa gilid. Kababaihan, kalusugan, karapatan. Hatid sa inyo ng Kakampi. Kababaihan, kalusugan, karapatan. KKK. Babay ka, hinahangat sinasamba, ipinagtatanggol, ikaw na may walang laya. Ang daigdig mo'y lagi nang nasa tahanan. Isang magandang araw sa atin lahat. Ito po yung lingkod Feni Codemos para sa kababaihan, kalusugan at karapatan. Ang ibig sabihin KKK dito sa Kakampi. Kami po inyong matatawagan sa 553-8656, 4805812. Medyo malabo ang screen natin. Kasama ba yan? Ayan, yan, ganyan. At binabati natin na ng lahat ng mga OFWs, yung mga nagsidating ngayon dito sa Pilipinas. Meron tayong 40 na OFW galing Syria ang nagsibalik ngayon ayon doon sa ating Twitter. Yan. At well, syempre, maraming iba't ibang mga good and bad news ngayon sa atin. So, with that, tingnan natin kung makukuha natin sa pamamagitan ng ating mga technical staff kung maipapasok natin yung mga programa o yung lalo na kay kanina ba yung JR, yung kay Papa, yung sumunod na na Papa, Santo Papa. Tingnan natin kung makukuha natin. Care of CNN yan. Yan. Pinabati natin ang mga taga-Alcobar sa pamamagitan nila Aris. Pinabati rin natin yung mga taga-Aljo, Kingdom of Saudi Arabia, kina Mila. Yan. Sa Taiwan, sa Italy, sa Melbourne, Australia. Yan. Pinabati natin ang kayong lahat. Houston, Texas. Yan ang mga magagaling nating mga OFWs dyan sa mga lugar na yan. At siguro, kami rin na inyong matatawagan. Ulitin lang namin yung hotline ng Kakampi, 553-8656, 480-5812. At para naman sa ating Ustream.tv, it's www.ustream.tv/channel Kakampi Online at pwede kayong bumisita sa ating blogspot. It's www.kakampi/news.blogspot.com. Yan. Wala bang mga music dyan? Parang naiba ang aking technician. At mamaya malalaman din natin ng mga ginawa natin itong nakaraan para sa pag-alala sa ating mga kababaihan sa buwan ng Marso. At sa mga numerong sasabihin ko, pwede kayong tumawag sa POEA hotline. Ang area code natin dito sa Pilipinas is 632-722-1144, 722-1155 para sa POEA hotline. At para naman sa ating Overseas Workers Welfare Administration, ay may 632 pa rin, 551-6641, 551-1560 at 833-6992. At para naman sa ating DOLE, it's 527-8000. Baka nung napakinggan nyo kaninang umaga yung report sa atin ng isang kaibigan na mga kasamahan natin dyan sa Digitel, na kung saan may 87 na matatanggalan ng trabaho dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Siguro dahil matagal na sila sa trabaho. Ayan, nako, Digitel yan. Union daw ito eh.
At para sa ating PhilHealth, 4417442. At para sa ating Pag-ibig Fan, yan, ito makita natin, 724-4244. Mga nena, nahanap buhay ang pagpuputa. Mga babae, ay ubay sadyang pangkama. At kung matatandaan natin, dahil buwan ng kababaihan, iba't ibang mga aktibidades yung ating ginawa nitong Marso, bukod pa dun sa iba pang mga natin inaatinan na mga events, yan, marami iba't ibang klaseng mga events yung ating mga napuntahan o mga activities para makatulong sa mga OFW, especially yung mga kababaihan na naaapi. Yan. Nakilaban, ang mitin ay lumaya. Yan. Sige, at tingnan natin ang ating nadaluhan nitong nakaraang Biyernes, itong International Organization for Migration na kung saan ay mas papatatagin nito o palalawakin nito ang pagsuporta at pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Kung matatandaan natin, ang IOM o ang International Organization for Migration ang isa sa mga sumusuporta at tumutulong sa ating mga migrant workers. Yan. At sa pagdalo natin, nakasama natin ay iba't ibang mga personalidad tulad ng mga taga-European Union. Yan, ha. Andyan din yung mga ibang ambassadors like Ambassador Terona nandoon din. At kinatawan mula sa ILO, nandoon DOLE, OWA, at ang inyong lingkod naroon. At isa dito ang isang speech ang speech ni DOLE Secretary, at pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya regarding doon sa ating doon sa ginaganap na forum na yon. Pakinggan natin. Sige, ulitin natin doon sa may ano. Sige, bago ulitin natin para mas maganda. Doon natin ipapadinig pang maigi doon sa number 19. Yan. Dito si DOLE personal na binate ng kalihim ang proyekto ng IOM. Kasabay niyan, binati rin niya ang iba't ibang mga NGOs na sumusuporta sa proyekto. Pakinggan natin. Employment, along with its attached agencies earlier mentioned, the Philippine Overseas Employment Administration, the Overseas Workers Welfare Administration, the National Center for Rehabilitation Office, and our International Labor Affairs Bureau, including our Philippine Overseas Labor Offices and our embassies and consulates around the world, is pleased to welcome another period of partnership engagement with the IOM and the European Union for this 20-month project on strengthening labor migration, management capacities in Bangladesh, Indonesia, Nepal, and the Philippines for replication in other Colombo Process member states. The partnership, designed to work in the subject area, reminds me of how EU and IOM have nurtured attention to facilitating and enhancing labor migration management through several projects completed in recent years, notably the ECINAS regional programs on facilitating legal migration, promoting ethical practices, strengthening labor market research, intensifying information campaigns, supporting migration resource centers, harnessing remittances for investment and enterprise development, and promoting regional dialogue, among others. This recollection is important to note as it is significant indeed to always bounce back to the fact
that despite so many emerging issues surrounding migration, like its nexus to development, even climate change, population dynamics, youth employment, urbanization, and so forth, much of migratory flows involve economic and labor migrants. And therefore, the imperfections there are in its labor-sending countries in their migration system, like the Philippines, deserve continuing response. As a major labor-sending country known of interest to the global community as a labor migration governance model, the Philippines stands to benefit when collective responses are crafted to address issues and problems which we share with our fellow countries of origin and even discuss with authorities of receiving countries. Our day-to-day delivery of public services to our clients among various types of migrants, their families, their employers, and even their recruitment agencies is not only huge in volume, but challenged by the diversity of demands and expectations. The technical assistance we receive from the development partners like the EU and IOM in institutional capacity building, launch of pilot projects and their replication, training duty bearers and stakeholders, tools development, and sometimes even direct services significantly supplement the energies and most of the time limited resources we devote to our regular services. So thank you very much. The intention of this project to support regional consultative process or RCPs and intra-regional dialogue between Asia and Europe on labor migration is very relevant in strengthening regional platforms for migrant advocacy as well as inter-country or bilateral cooperation. The Colombo process, for instance, has been useful to highlight shared interest for the protection of domestic workers and migrant rights in general. More informal, non-binding framework of discussion allows participating countries to share good practices and launch action programs adaptable to national settings. I am personally glad that your attention is appropriated to promoting ethical recruitment practices and getting the recruitment agencies involved in articulating their collective views. In a setting like the Philippines, it is far too important to ensure an inclusive multi-sector engagement in labor migration management. The government has no monopoly of capacity to manage the challenges. We count on the industry to indeed figure out their contributions to the advancement of the competitiveness not only of migrant workers but of professional recruitment services. In fact, in the ongoing review of the rules and regulations of the Philippine Overseas Employment Administration, there has been quite a deal of deliberations how to provide the environment conducive for such ethical practices. Further, it is worth mentioning that the land-based and sea-based agencies here in the Philippines, through their respective industry associations, signed a code of ethics during the Migrant Workers' Day celebration last year, committing to adopt ethical and best recruitment practices that will redound to the promotion of free welfare of its deployed workers. These, therefore, will be a good springboard or benchmark that should be showcased in one of the program components of the second regional workshop of the Asian Alliance of Associations of Overseas Employment Service Providers that will be held here in Manila. Recognizing the persistent poverty or conflict-induced migration, especially in Mindanao, the Department of Labor and Employment has also set a high note for its program in the fight against illegal recruitment and trafficking, where institutional convergence is the key. Information and education of the public is a huge task, and certainly the contribution of this project in this area is well placed. And the just concluded NDGF Youth
Employment and Migration Project funded by Spain and EU member, I have been impressed of what IOM did on the ground in the four of the poorest provinces, Masbate, Agusan del Sur, Maguindanao, and Antique, to build and set up physical infrastructure which I consider useful for the convergence of similar and allied services. I have seen efforts to link up service programs, particularly for migrants and the youth, with the public employment service offices of the local government units, and which is those technical arm in facilitating employment services. Capacitating and engaging their contributory participation, especially that of the NGOs and the civil society organizations, which could encourage them to do more instead of just being critical observers. Organizational roles and coordinating committees have been defined, and local ordinances were passed for at least 3 of the provinces to lend sustainability backbone to the innovation. The YEM experience in setting up those one-stop resource centers has been very practical, moved as it as a facility that can serve as a hub of services, including mobile services to ensure greater outreach to the grassroots. I am confident that this positive experience is a worthwhile reference to what this project aims to do on migration resource centers. Many things are indeed happening in the field of migration. Along with employment, it is my view that migration being so cross-cutting reality, which affects sending and receiving countries and various sectors, must be highlighted in the post-millennium development goal setting. We, of course, see that the UN high-level dialogue on migration will set another milestone in advancing a multicultural challenge in facing up with new issues and demands for responses not only from the development community and government, but other stakeholders. Therefore, I hope and I trust that every project undertaking will serve to be an empowering experience to its beneficiaries and leave a legacy that can be sustained. I enjoy the Department of Labor and Employment attached agencies represented here to work together with the IOM in the successful pursuit of this project. I thank the European Union for their support and acknowledge the special assistance of UN Women also in this endeavor. May you all have a very productive joint technical planning planning workshop that will follow soon today, and I look forward to a very enduring partnership with our development partners. Have a pleasant day to all of us, and God bless. Thank you. Okay, yun yung medyo ipakita pa nating maigi kung ano yung mga pinagagawa natin dyan. Yung sa IOM. Ito ay EU IOM Enhancing Labor Migration Management System in Asia. Meron pa tayo dyan, namaya. Marami pa ito. Meron pa. Yan yung EU IOM para sa mga sa Labor and Migration Management System. Ito yung sa Asia. So, kapartner natin dito ang IOM sa pagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng mga OFWs. Yan. At sa mga susunod pang panahon ay napakarami ng mga trainings na gagawain para mas mapahusay ang mga OFWs. Even PIDOS ay iaayos pang maigi, parang i-retooling, yung mga ganyang klase para pa rin sa mga OFWs. At nakakatuwa kasi ito ay parang naging tripartite eh. Hindi lang kumpleto, may CSO, mayroong mga ang tawag dito, yung IOM nandiyan, yung mga funding agencies nandiyan, yung gobyerno nandiyan, kompleto sila, at yung mga nasa industriya. Ito
Ito yung mga malalaking agencies, recruitment agencies nandyan din para talagang tumulong sa pagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng mga OFWs. Yan. Ang isa pa lang nating parting pinuntahan nung Biyernes, di ba? At sumunod dyan, meron pa rin tayong isang pinuntahan. Ito nga yung nangyari dyan naman sa Baseco compound, doon sa clinic yon, Aquino Clinic yun. Parang ito yung pagpirma sa IRR, yung implementing guidelines, no? Pinirmahan na itong IRR. Ito yung mga rules and regulations, kinumpirma na talaga na okay na. Ito naman sa pamamagitan din ni Secretary Ona ay napirmahan na po, at ito'y sisimulan na ang pagpapatupad ng reproductive health law sa ating bansa. Tingnan natin yung ilang mga footage ng ating ginawa dyan sa Baseco. Yan, ito ay sa pamamagitan din ng mga andyan. Ginawa natin nga eh. Andyan, nakita ko pa lang eh. Wala. Tingnan mo mabuti. Meron dyan. Pakinggan din natin yung ibang mga program. Pero bago yan, maya na lang. At papunta ako dyan, titingnan ko kung ano yung nandyan. Kanina pinakita mo eh. Yung maraming tao siya, sobrang dami ng mga tao talaga, at nakaupo at naghihintay na mapirmahan itong, ayan, di ba? Mapirmahan itong reproductive health law implementation na. Yan. Yung mga rules and regulations ay ma-implementa na as soon as possible. Yan. Ganyan karaming tao, halos nasa 500 na mga tao yan. At kasama tayo dyan. Ang maganda dyan, may mga nagsalita din. At yung isang nagsalita dyan, andyan si Senator Pia Cayetano na nakapanayam din natin. Nandyan din si Congressman Edsel Lagman na kasama din natin, na nakausap din natin yan. At yung si Secretary Ona, hindi yan, kung naipakita yan, yan na lang, steady mo lang dyan kung wala nang iba. Wala nang iba? Yan. Steady mo lang yan. Yan yung mga tao na nag-monitor talaga, nag-monitor talaga ng kaganapan doon sa reproductive health, na kung saan ay 14 na taon na ginugol ng mga iba't ibang mga CSOs, mga kababaihan, iba pang mga NGOs, at kasama din natin dyan ang ilan sa gobyerno, ang DOH na kasama din natin dyan. Ang dami ng mga dumalo dyan, sobrang siksikan yung mga tao, talagang lahat ng personalidad ay nandyan sa grupo na yan. Pero bago tayo mag-post ng break, ay sabihin natin napirmahan na po yung IRR ng reproductive health law noong Biyernes. Yan. So, magpo-post muna po tayo for a break. Pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are,
You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Tayo nang sumabay, laging magkapit kamay. Itaas ng sabay-sabay, narapin ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate, kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang masiglang pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kapitado. Sa PhilHealth angat ng mga Pilipino. Nasa'y magpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate, kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang magandang pagbabago. Simulan na, pagpatuloy pa. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay protektado. Sa PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino. Kayo ba ang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa na di marunong? Okay, balik tayo sa ating programa. Nahihilo-helo na ako dito. Dahil itong acting si Chris ay nababaliw-baliw na yata. Well, anyway, balik tayo sa ating programa. Nung Sabado, isa pa rin sa pinaka-major event na ginawa ng kakampi. Ito yung health and wellness ng mga kababaihan dahil nga ang biyernes ay ang buwan ng Marso ay paggunita sa pagbibigay ng ibinigay na kontribusyon ng mga kababaihan sa ating mundo, mundo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya't binigyan naman natin ng magandang treatment o magandang serbisyo sa mga kababaihan. Tingnan natin ang ginawa ng kakampi sa kanyang health and wellness program nito nung Sabado na kung saan may pinamagatang Mabuhay Ka Babae. Wala pa rin. Ito, sa registration yata yan. Medyo lakihan mo yung ano. Yan, registration. Enjoy naman. Tito, kanina pinakita na natin kaninang umaga ito na ang mga kababaihan ay tinuruan din natin na matuto sila mismo ang gumamot sa pamamagitan ng acupressure sa kanilang katawan. Dahil sinasabi nga natin, dapat alam natin, lalo na sa mga babae, dahil ito ang mga babae ang kawawa sa lahat talaga, ay matuto sila na kahit sa pamamagitan naman lang ng acupressure,
ay maibsan ng kaunti yung sakit ng kanilang katawan dahil sa sobrang trabaho. Yan. Kung makikita natin, meron tayong 50 kababaihan na kung saan sila ibinigyan natin ng health and wellness. At dito tinuruan natin sila ng iba't ibang klaseng mga medyo magpasarap naman ng kaunti itong mga kababaihan. Yan. So meron tayo ditong aerobic sa umaga, nung umaga. At the same time ay may ilang mga acupressure na tinuro, paano ba magmasahe. Yan, minasahe din sila. Yan, kung makita natin, tinuruan natin matutong magmasahe itong mga kababaihan natin. Kung makikita nyo sa screen, ayan. Di ba? Ito, yan. Pinatulog natin ng bandang hapon ng mga kababaihan. At nung hapon, nagkaroon din tayo ng ECG at medical mission. At ang pinaka-importante ding nakita natin doon ay nagkaroon ng counseling. Yan. Yan. Wala ba tayo nung video? Yon, ipapakita rin natin sa inyo yung mga ginawa nila na parang nag-exercise through, anong tawag doon? At nagkaroon ng konting parang ballroom na yun. Although kukunti lang yung music na nakuha natin, pero kahit papaano, ay naibsan ng kaunti yung kalungkutan ng mga kababaihan, lalong-lalo na dun sa mga nanay. Ibig sabihin nun, stress talaga yun, kaya may sakit. Yun ang tatanggalin natin. Nakuha niyo ba yung gustong sabihin? Lahat ng masakit, yun ang matatanggal. Heartache. Ayan nga, meron ka sa puso, nakita nyo? Di ba? Oh, okay, next. And after this, yung gitna. Kayo ba ang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, kaapihay bakit piniluluha? Mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo ba ang mga Cinderella, na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena, hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Ito yung umaga na nangyari. Dito, yung mga OFWs ay pinanggalingan ito iba-iba, no? Yung 5 dyan galing sa Blas Oble Center Foundation, na kung saan ito yung may mga kaso na hinaharap hanggang sa ngayon. So ito, may isa dito, sinabi nga niya na parang nung pinatutulog natin,
ang sinasabi ay ayoko matulog kasi nakikita ko yung nangyari sa akin. So, parang namroblema siya, di ba? Bigla. Yan, o ba't nawala na? Yun. Tapos, may mga ilan naman dyan na papaalis pa lang, ay namumroblema na kaagad, papaalis pa lang yan, di ba? So, dito, iba't ibang mga problema yung kinaharap. Wala na bang mga videos? Iba't iba yung mga kinaharap nila, na kung saan ay kahit papaano dun sa ginawa natin ay naibsan ng kaunti yung kanilang nararamdaman. Dahil alam niyo naman, ang stress ay forever and ever, nandyan lang yan. So pagka pinalala mo na ng sitwasyon, ay yun, magkakaroon ng depresya. Yan. At pinapakita rin dito na talagang napaka-vulnerable ng kalagayan ng mga migrant workers. Yan. At babae, babaeng migrant workers. Even babae sa loob ng tahanan ay napakakawawa sa mga ganitong sitwasyon. Kaya minabuti nga natin na magkaroon ng... Buti pa nga sila, di ba? Pero siyempre, mahirap din yan. Kahit paano may nag-aasikaso pa din sa kanila. Paano, what more yung mga babae sa loob ng tahanan na walang boses, di ba? Yan. So, wala na? Kasi kanina pinapaayos ko, hindi pa inaayos yun eh. Okay, sige. Bago dyan, ang pagkatapos niyan, no, yan yung Saturday na ginawa natin, bukod dyan, may mga ilan pa na mga aktibidades ang ginawa ng kakampi doon sa, nung Biyernes, kung babalikan natin. Dahil nung Biyernes, bukod doon sa IOM at yung IRR na signing, ay may mga ilang kasama pa rin tayo dito sa kakampiang dumalo, katulad ng si Ami, alam ko meron ding siyang dinaluhan na Women's Forum, na kung saan dito tinalakay din ang kalagayan ng mga kababaihan sa factory o dun sa mga kumpanya na kung saan ay medyo vulnerable din. Dito po yan sa Pilipinas vulnerable din yung kalagayan ng mga babaihan. Yan. So dito, nagtalakay-talakay pa rin sila na kung ano-ano ang mga karapatan ng mga kababaihan. Yan. So may papakita pa tayo dyan ng mga videos. Buti mo nakita? Wala na ba yung ginawa natin? Meron pa tayo yung mga kung ano-ano pa na gawa natin eh. Mamaya sa huli natin ilalagay yung aeronautics. Mamaya yon at marami pa tayong oras para doon. Pakita lang natin kasi papanoorin daw yan. Itong ginawa natin nung Sabado, papanoorin daw sa ibang bansa at baka gayahin nila. Yan. Tinatakot, makibaka, at ngayon marami ang kasama. Mga babae, ang ngiti na lumaya. Mga babae, ang ngiti na lumaya. Or like from Syria, etc. No? So, best to show the members you are doing a good job in OWA as members. But the rest, I will not tell you about it. So, when I suggested Secretary Santo Tomas transfer the details to OWA, and she agreed. No? However, there are many aspects like who is now regulating, who is now monitoring, who is evaluating, no? Crediting, etc. So, these are the issues I very, very well know. Ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan.
sa puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi kinabukasan ko, nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Okay, pasok muli tayo sa ating programang KKK dito sa Kakampi Online. At ngayon pakinggan natin yung binanggit na mga mensahe sa atin ng butihing Congressman Edsel Lagman dahil siya ang principal author nitong RH Law. Pakinggan natin. Alam mo, symbolic sa dalawang bagay. Ang pagpirma ng mga alinsisiling pagpatupad ng reproductive health law. Unang-una po, symbolic sapagkat dito sa Paseco, inuwismahan ang mga implementing rules and regulations sapagkat naaalala ko tuwing ini-endorse ng ating Pangulo ang RSP noon, parati sinasabi yung kanyang encounter sa isang babae hindi all dito sa Paseco na dalawa ng anak. Ang sabi niya, kung walang RS law, paano pa ang libo-libong o bilyon na mga 16-year-olds dito sa Pilipinas na walang beneficyo na makakuha kung walang pagkakas. Pangalawa po, symbolic din
documents ay ipirmahan ngayong buwan ng Marso. Ito po ang buwan International Month of Women. Ito ko namin sabihin na yung image ng babae ay ang central figure sa reproductive health. Kaya inaalay namin ang batas na ito at ang implementing rules and regulations sa lahat na kababaihan dito sa ating bansa at sa buong mundo, sapagkat ang buong mundo sila po ay sumaya at nagsilibra nang ito ay naging batas na. Hindi na po ako magtatagal sa ating pananalita. Pero congratulations again sa ating Nutrition Secretary of Health at sa Drafting and Planning Committee na 3 araw pa bago tumating ang deadline ay firmado na ang implementing rules and regulations. At ngayon ho, walang kalunagunan. Talagang effective na ang ating reproductive health law. Marami pong salamat sa inyo. Yan yung nasaksihan natin na talagang nagkaroon ng pirmahan dyan sa bandang Baseco. Bakit daw Baseco? Napakalayo talaga, Sus Maria. Kasi dito daw yung pinakamaraming kababaihan na ang anak ay 12, 13, yung mga ganyang klase. So doon talaga inintensyon na gawin ang ating o yung pagpirma doon sa RH law na yan. Yung implementing rules and regulations nung RH law. Kaya napakaganda at wala na makakapigil dyan para hindi i-implementa ang lahat ng mga nakalagay doon sa rules and regulations. So maganda yan dahil marami magmo-monitor pa rin ng mga NGOs katulad natin at iba pang mga grupo na naroon na talagang kapag hindi na-implementa talaga yan, ay magkakaroon talaga ng problema. So, ibig sabihin, marami ang tumitingin at sumisilip dito. Tingnan ko lang yan mamaya kung makita naman natin, makuha naman natin ang pakikipagpanayam natin kay Senator Pia Cayetano at tingnan ko lang yung andyan doon sa pakinggan lang natin tingnan ko kung makukuha ko dito kasi madami masyado ang tao noon at hindi ko mga Liliosa at mga Lorena na di natakot makibaka at ngayon marami ang kasama mga babae ang ngiti na'y lumaya ang ating isip ay buksan at lipunan. Ito, nakuha ko na. Ito na. Pwede natin to. Ito naman yung pagbati ng butihing senator na si Senator Pia Cayetano. Pakinggan natin. Talagang araw para sa mga kababaihan dahil na itong RH law natin talagang magiging effective na. So, God bless all the women and the families and ipagpatuloy din nyo ang pagprotekta at paglaban sa karapatan nating lahat para sa reproductive health. Thank you very much. So yun, napakaraming tao, ang hirap sumiksik, ang dami ring media na naroroon, kaya hindi tayo masyado makasiksik dahil malaki yung mga gamit nila. Pero talagang napakasaya at napakaganda nung ating nasaksihan na pagsabatas nitong itong RH law na ito ay para maipatupad talaga maigi. Kaya sa mga susunod, kukunin nyo yung mga numero, bibigyan namin yung mga numero. Kung hindi kayo mabigyan kaagad-agad ng serbisyo, ay may mga numero kayong dapat i-dial para makapag-report na medyo hindi natupad yung mga batas para sa inyo. Tulad ng hindi kayo tanggapin sa ospital, lalo na yung mga buntis, at pagka ganito ay maaari kayo, meron kayong mga idadial lang ng mga numero na para ma-report natin yan. O kasama ang kakampi dyan para mas matutukan natin ang inyong karapatan bilang isang pasyente at bilang isang babae. Yan, di ba? So napakaganda niyan at
napakarami pa ng mga gagawin din dyan dahil sa, kumbaga parang sinasabi ay medyo naninibago pa yung mga iba, no? At doon din, sa mga panahon din na yun, nagkaroon ng mga parang biruan, dahil nga doon sa dapat kasama at masasakasihan din dapat ni Mayor si Mayor Mayor Lim ng Maynila ang pagpipirma nito dahil kasama dapat siya doon sa pagpirma din dahil doon sa lugar niya ginawa yon, no, sa Manila. Pero unfortunately wala po siya dahil nga ang kwento-kwentuhan doon, napagod daw kasi dahil doon sa kanilang anong tawag dito? Yung anuhan ng dalawa, si Lim at si Erap, napagod daw kasi. Yun, ang sawanan nga. Yun, at ngayon balikan naman natin ditong isang activity na kung saan ipinipilit lagi ito ni yung kuha naman tungkol doon sa aeronautics ba yan? Sige, pakitingnan natin munang maigi to at kung may mga gusto para dito ay pwede nating pag-usapan. Sakit mo'y may katapusan. Kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan, bumulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Hindi na ito na lang. Ano, Aeronitro? Aeronitro. Okay, ito yung isang proyekto naman na kung saan inatinan din natin at nag-avail din tayo ng programa dito. Mali lang ang bigkas nitong si Chris. Aiko Aeronitro Power Injector. Yan. Ito yung power injector na kung saan, sabi rito na you have stop air pollution. Yung parang sinasabi rito na ito isang converter. Aiko Aeronitro Power Injector is a converter catalyst that is chemically activated during air and fuel intake, harnessing the potential element from the air to produce 98% power in combustion. Ito, yung nakikita po ninyo ay, ayun po, kinakabit na sa makina. Kinakabit po yan sa makina para malesen yung pollution, yung air na inilalabas niya. Ayan, kung makikita ninyo yan, sasakyan ko po yan, sasakyan po ng kakampiyan. At dyan ikinabit yung power injector. Tama? Yun. Makikita ninyo doon, ikinabit. At sure, 98% talaga na wala yung masamang usok
Yan. Ito pag-uusapan pa rin natin bukas doon sa kay Miss Eta Mar. Tindig, yung tindig, mapapanood nyo yan doon kung papaano ito. Ito yung aerogas, no? Power injector. Kung makita ninyo, napakadali. O, ikakabit lamang yan doon sa makina. Ito nakikita nyo doon sa, anong tawag dito? Sa screen, nakikita nyo po na ikinakabit lamang doon sa makina. At yun na, Diyan, nakikita nyo, yan. Yan yung ICO Iron Nitro Power Injector. Yan. So, kung nais ninyong makabitan ninyong mga sasakyan, yan, para to stop air pollution, yan, ito po yung pwede nating gamitin. Napakadali lang ikabit, yan. Kita nyo dyan, siguro yan. Yan ay ginawa naman ng isa na namang Pinoy. Pinoy ang gumawa niyan. Tingnan nyo mabuti. Ito, magbibigay sa inyong sasakyan ng, sabi nga, no pollution. At yan, makikita nyo talaga dyan. Ako, na-aprobahan, nakita namin talaga na medyo, talagang wala, no? Wala yung usok na maitim o yung usok sa tambucho nito. Yan. Ito, sinasabi dito, eliminate smoke belching. Maximize fuel consumption, reduce maintenance cost, reduce frequency of tune-up, prolong life of spark plug, reduce frequency of change oil, prolong engine life. Aero Nitro gadget will last for 5 to 10 years. Yan. Kung interesado kayo, pwede kayong tumawag sa atin dito sa 553-8656 para refer namin kayo dito ng direkta. Yan. Pa kayo siya nag-start doon? Gaano katagal yung pagkakabit? Madali lang yata. In 30 minutes? Less 30 minutes, kabit na po yan. May magkakabit na iba. Yan. Kung gusto nyo magtanong at gusto nyo tingnan yung aming sasakyan para makita ninyo talaga. Yung sasakyan na ito ay medyo may kaedadan na. Hindi siya bago, no? At kaya nilagyan ng ganyan. At kitang-kita natin na talagang 98% ay nawala talaga yung yung usok talaga niya na pangit na usok. So gusto nating sa Pilipinas ang ganito sana na ginagawa ng mga Pinoy, Siya isang inventor, sana panayam natin dito itong gumawa nito, nag-imbento nito, at I tell you talaga napakaganda.